Nagrereklamo ako, sinubukan kong takpan ang aking mga tainga gamit ang parehong palad. Ang hangin ay puno ng lahat ng bagay na sumisigaw ng pangalan ni JM. Sa totoo lang, may sumisigaw ng JM sa likod ng dingding na kaharap ko ngayon, at hindi lang nakakainis, ito ang dahilan kung bakit nakaramdam ako ng pagduduwal mula sa lahat ng pagkain na kinain ko ngayon. Maaaring matiis ko ang ganitong pag-uugali pabalik sa bahay dahil, anuman ang oras na papasok si JM sa bahay kasama ang isang babae, susubukan niyang maging tahimik upang hindi mahuli ng aming mga magulang. Kaya, mas kaunti ang ingay at sigawan na maririnig ko. Pero ngayon, iba na. Ang buhay ko ay higit pa sa nakakabigo. Ngayon ang unang gabi namin sa 2 silid na apartment na inuupahan ng aming mga magulang para kay JM at sa akin dahil nagkataong nag-aaral kami sa parehong paaralan. At tulad ng high school, pareho ang klase namin ni JM. Ang swerte, di ba? Hindi ako makapaniwala na iniisip ng aming mga magulang na ligtas para sa aming dalawa na magbahagi ng iisang bubong kapag alam na alam nila ang patuloy na alitan sa pagitan namin ni JM. Balik sa kasalukuyan, kailangan kong patigilan ang ingay. Hindi ako makatulog kapag parang may sex party na nagaganap sa likod ng dingding ko. Lagi nang walang respeto si JM sa iba, pero ang pagwawalang galang sa akin ay parang pinakamasama. Oh my God, oh please yeah. Ang matinis na tono ay nag-trigger sa akin. Sobra na. Kailangan kong kumilos. Sinuot ko ang aking mga nakakatawang flip-flops at lumabas mula sa aking silid tulugan papunta sa aming magandang sala. Ilalarawan ko ito mamaya, pero ngayon, masyadong galit ako para mag-isip ng malinaw. Ang tanging focus ko ay ang harapin ang aking mayabang na kapatid sa ama sa kabilang pinto. Pagpihit sa doorknob, hindi ako nagulat na makita na bukas ang silid tulugan. Siyempre, wala na kaming bahay ngayon. Wala na ang mga araw na kailangan kong umakyat sa bubong para makapasok sa silid ni JM sa pamamagitan ng bintana, para lang hindi niya ako pansinin at patuloy na makipaglaro sa mga babae mula sa aming high school sa harap ko. Well, ngayon, mukhang nag-e-enjoy si JM sa kanyang kalayaan dahil hindi lang isa ang babae. May 2 hubad na babae. Ang isa ay nakasakay sa kanyang baywang na parang nakasakay sa kabayo, at ang isa ay nakaupo sa kanyang mukha sumisigaw sa Diyos na parang kailangan niya talaga ng tulong. Hindi ko na maintindihan si JM. Nang pareho kaming tanggapin sa zoo, alam kong malapit nang matapos ang buhay ko. At pagkatapos, nang sabihin sa amin ng aming mga magulang na titira kami ng magkasama sa labas ng campus, alam kong tiyak na si JM ang aking tagapagpatupad. Hindi naman sa hindi ko pa nakikita ang lahat pagdating sa mga kalokohan ng aking kapatid sa ama, pero pinipikit ko ang aking mga mata para sa kapakanan ng mga mahirap, walang kamalay-malay na mga babaeng nagpapalaki ng isang malaking deal tungkol kay JM at sa kanyang mga handal na kilos. JM, pumunta ako rito ng mapayapa. Maaari mo bang ibaba ang volume ng iyong kalokohan? Iyan ang sasabihin ng isang makatwirang kasama sa bahay sa kanilang asungot na kapitbahay. Gayunpaman, napamulat ako nang biglang tumalon sa gilid ang babaeng nasa mukha ni JM at isinara ang kanyang mga binti. What the hell? Akala ko sinabi mong mag-isa tayo. Ang babaeng hindi nagmamalasakit sa pagsakay sa aking kapatid sa aking presensya ay nagtatampo habang umuungol. Mag-isa tayo hanggang sa magpasya siyang salakayin ang hangin na binalaan ko sa kanya na iwasan. Ang tono ni JM ay walang pakialam. Napahinga ako ng malalim. Ito ang aking hindi epektibong therapy para harapin ang pag-uugali ni JM, kahit na hindi ko alam kung bakit patuloy akong umaasa na gagana ito. Bahay ko, rin ito, at may karapatan akong pigilan ang iyong pang-aabuso sa isip. Alam kong hindi pa tayo nakakapagtakda ng mga alituntunin sa bahay o nakakarating sa mga kompromiso. Pero kung maaari lang tayong subukang maging mature, maaari tayong. Hindi ko natapos ang aking pangungusap nang hawakan ni JM ang mga hita ng isa pang babae at ilagay ang mga ito sa kanyang ulo, sa pagitan ng kanyang mga binti, na lubos na hindi pinapansin ang aking presensya.
Okay, lumingon ako at iniwan silang patuloy na gumagawa ng kanilang mga sexual na ingay. Naglakad ako pabalik sa aking silid tulugan, kinuha ang aking telepono mula sa mesa, at bumalik sa silid ni JM. Alam kong hindi titigil ang aking asungot na kapatid sa ama, pero maaari nitong modyukan ang mga babae na mag-empake at umalis. Patay ang aking telepono, pero nagkunwari akong nagre-rehistro habang kumakatok ako sa pinto, nakasuot ng isang nakakalokong ngiti. Oh, at sinabi ko, ito ay isang threesome, at ang mga babaeng ito ay gustong-gusto ito. Ano ba ang ginagawa mo? Nagsimula ng mag-agawa ng mga babae para sa kanilang mga damit. Umalis kayo, o pipindutin ko ang upload button. Ang buong estado ay huhukom sa laki ng inyong mga suso at kung sino ang may pinakamagandang posisyon, nakangisi ako. Kinabahan, ang babaeng nag-e-enjoy kanina sa face-sitting party ay nagsabi, King, sino itong baliw na babae? Pigilan mo siya, King, talaga, napangisi ako. Ang mga babaeng ito ay dapat na walang kamalayan kung gaano kaasungot si JM. Pero syempre, sila ay naaakit at na-e-enchant sa kanyang bad boy rich boy na hitsura. Kunin mo ang kanyang light brown na buhok, halimbawa. Gupit sa likod at gilid, pero medyo mahaba sa gitna. Pagkatapos ay ang kanyang masiglang hazel na mga mata, defined jawline, at perpektong ilong. Si JM ay 6 na talampakan at 4 na pulgada ang taas, payat, at maskulado, na may bahagyang kayumangging balat na pinalamutian ng mga tato. Sa kabila ng kanyang nakakainis na personalidad, karamihan sa mga babae ay itinuturing siyang kahanga-hanga, na sinasabing mayroon siyang die for na ngiti. Si JM ay hindi nagsalita, ni hindi niya ako tinigilan ng pagtitig na may amused na tingin, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ilalim ng kanyang ulo na parang unan. Pinapanatili ang aking ngisi, muling binabalaan ko ang mga babae. Bago ako mabilang hanggang 3, sigurado ako na hindi man lang natapos ng mga babae ang pagsusuot ng kanilang mga damit bago sila lahat ay nagmadaling lumabas ng silid tulugan patungo sa labasan. Mahusay, may pag-iisip, si JM ay tumayo at nagsimulang maglakad patungo sa akin. Sa tingin mo ba kaya mong patigilan ang aking party bago pa man ako makaramdam ng orgasm? Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Sa tingin mo ba kaya mong magdala ng mga babae at pigilan akong makatulog? Sagot ko, iniiwasan ang pagtingin sa kanyang hubad na katawan. Huminto siya mismo sa harap ko, inihilig ang kanyang katawan na malapit sa akin, na sa paanuman ay nagparamdam sa akin ng hindi komportable. Inilagay ni JM ang parehong mga kamay sa frame ng pinto, na kinulong ako sa gitna. Linino ko ito. Ito ang bahay ko, at ang pangalan ko ang bagay na maririnig mo na nanggagaling sa iba't ibang umuungol na bibig. Pero kung hindi ka okay dito, maaari kang lumipat. Nakangisi siya. Pasensya na, parang nakalimutan ko kung gaano ka bobo, at kailangan kong i-refresh ang iyong memorya. FYI, may pantay na karapatan ako sa bahay na ito, kaya makikinig ka sa aking mga reklamo at iwasan ang pag-uulit ng mga pag-uugali tulad ng ngayong gabi. Kung hindi, magkakaroon ng problema. Matapang kong sinabi sa kanya ang mga salita ko. Mas lumapit pa siya sa aking mukha, malapit na para maamoy ko ang kanyang panlalaking amoy at ang mamahaling cologne na ginagamit niya para maakit ang mga tao. Tama iyon, Sofia, may problema na. Maghintay ka hanggang bukas para malaman. Pinanatili niya ang kanyang ngisi at tumayo ng tuwid, bumantong hininga sa aking mukha bago bumalik sa kanyang silid, binigyan ako ng buong tanaw ng kanyang maskuladong likod at puwit. Kapag tapos ka ng tumitig, siguraduhing isara ang pinto, maliban kung handa kang magbayad para sa orgasm na ninakaw mo sa akin. Inikot ko ang aking mga mata sa kanyang katawa-tawa na inaasahan. Iniwan ko ang silid ng hindi na pinag-abalahang isara ang pinto. Siyempre, hindi ko kailanman ginagawa ang anumang gusto ni JM, kaya sigurado akong alam niyang hindi ako susunod. Nagtataka lang ako kung bakit niya pa tinanong.
Ganoon ko nakuha ang isang magandang gabi ng pagtulog sa aking unang araw sa aking bagong tahanan sa Palo Alto. Nakipaglaban ako para sa aking mga karapatan, at nanalo ako. Kahapon, sina nanay at tatay ay dinala kami sa isang campus tour. At oo, tinutukoy ko ang ama ni JM bilang aking ama. Ang mas nakakatuwa ay pareho na ang apelyido namin ni JM mula noong unang araw ng high school. Matapos ma-finalize ang mga kinakailangang papeles, ang aming mga magulang ay legal na nag-ampon sa mga anak ng bawat isa. Kaya tinatawag na ni JM ang aking ina na kanyang ina ngayon. Maniwala ka sa akin, hindi ito madaling proseso. Kailangan niyang makakuha ng 911 Carrera 4 Jeets 2 taon na ang nakakaraan bago siya pumayag na tawagin siyang ina. Oo, medyo manipulator siya. Anuman, hindi ko naguguluhin ang aking praktikal na kapatid ngayon. Magtutuon ako sa bagong araw at sa mga pagpapalang kasama nito. Mabilis akong naligo sa aking panloob na damit. Sa kabila ng katotohanan na ang bahay ay maganda at moderno, na may furry place, pribadong kesyo, jacuzzi, at daybed, napapahamak akong makipaghati ng banyo kay JM. Sa kabutihang palad, si JM ay hindi nagmamadali sa akin sa anumang paraan, kasing sama ng kaya niya. Kaya napagpasyahan ko na siya ay natutulog pa rin o umalis na sa isang lugar. Mula sa karanasan, ang JM na kilala ko ay gumigising ng mas maaga kaysa sa sinumang tao na nakilala ko na. Naglagay ako ng kaunting makeup para mailabas ang sigla ng aking berdeng mga mata at inayos ang aking blonde na buhok. Matapos isuot ang isang pares ng denim pants at isang sleeveless blouse, handa na akong simulan ang aking araw. Ang plano ko ay kunin ang mga libro na kailangan ko mula sa listahan, isang bagay na dapat kong ginawa noon pa man. Pagkatapos, maaari akong maglakad-lakad muli sa paligid ng kapitbahayan at campus bago ang unang araw ng klase, na bukas. Oo, alam ko na ang mga lokasyon ng aking mga silid-aralan, pati na rin ang Starbucks para sa aking morning coffee, at mahahalagang lugar tulad ng Financial Aid Office, library, at iba pa. Hindi mo ako masisisi, sino ba ang hindi excited sa kanilang unang araw ng paaralan? Well, excited at kinakabahan, to be precise. Paglabas sa ika-4 na palapag na pasilyo, kung saan ko pinarada ang aking bisikleta kahapon pagkatapos bumili ng bagong phone charger, dahil nakalimutan ko ang cord pabalik sa New York, natagpuan ko ang aking bisikleta na nakaupo ng malungkot. Ito ay lubos na nasira. Oo, alam kong may Porsche si JM habang ako ay may bisikleta. Ginugugol ng asungot ang kanyang buhay sa pagpapahirap sa akin. Hindi ko man lang maipaliwanag kung paano, dahil hindi ko maintindihan kung paano niya nagawang sabutahe ang aking mga driving test. Pero masasabi ko sa iyo na nabigo ako sa ika-6 na pagkakataon, at lagi itong kasalanan niya. Kaya, sumuko ako at hinayaan ang aming mga magulang na bigyan ako ng puting bisikleta, habang si JM ay nakakuha ng kotse na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. 18 taon at nagmamaneho pa rin na parang tanga, isang nang-aapi lamang na kapatid sa ama ang makakagawa noon. Ngayon, bumabalik sa aking kasalukuyang sitwasyon, paano ko kaya matatapos ang lahat bago bukas? May listahan ako ng mga textbook na kukunin ngayon, at napakarami kong kailangang malaman dito bago magsimula ang klase. Paano ko gagawin ang lahat ng iyon nang walang masasakyan? Sinubukan kong pakalmein ang aking mga nerbiyos sa isang maikling sandali, tinanong ko ang aking sarili kung ano ang nangyari sa aking bisikleta at kung sino, sa pangalan ng isang welcoming gesture, ang gagawa ng ganoong bagay sa akin. Ang unang hinala ko ay si JM. Ang inis ay hindi nagpapahintulot sa akin na mag-isip ng higit sa 3 segundo dahil alam ko kung sino ang may kakayahang sirain ang aking umaga tulad nito. Kailangan niyang maunawaan na may mga kahihinatnan para sa bawat aksyon. At ako si Sophia Smith, hindi ko siya hahayaang makatakas dito.